Praise God. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Yahweh El Shaddai, we praise and honor your name at this point in time. We glorify your mighty name, our Lord Jesus, because you are worthy to be praised. Ano man nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, ay patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy naming pupurihin at itataas ang iyong makapangyarihang pangalan sa mga sandaling ito. Kaya naman Yahweh, once again at this point in time, we ask forgiveness for all our sins. Linisin mo po kami, O God, mula ulo hanggang talampakan ng iyong kabanal-banalang dugo na dumanak sa Kalbaryo 2,000 years ago. Ang dugo mo na nagpapabanal sa amin, ang dugo mo na naglilinis sa amin, ang dugo mo nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay. Kaya naman, Yahweh, sa mga sandaling ito, basbasan mo po at pagpalain ang lahat po na nakikinig sa himpapawid. Bless them, O God, na ano man ang kanilang itataas sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, sa aming pananalig sa iyo ay ipagkakaloob mong ganap. Hiniling ko rin, Yahweh, na pahiran mo po, O God, ng iyong langis, ang labi ng iyong abang lingkod, upang lahat po na mamumutawi sa aking bibig, Panginoon, ay tunay nga magbigay sa amin ng pag-asa at katagumpayan. We also ask, Father God, to bless the Word of God that we are going to partake, that as we hear the Word of God, Father God, we can have a miracle in our life. Hearing your Word, oh God, brings miracle. And today we proclaim your mighty name in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Purihin ang Diyos.
Purihin, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Kumusta na po ba ang mga anak ni El Shaddai? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na. Mayaman pa. Yaman pa, matalino, Malino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay. Praise the Lord. Can you hear me clearly? Naririnig niyo po ba ako ng maayos? Amen. Yes, Okay, amen. Okay, welcome po sa ating gawain dito po sa St. Michael Church, Sharjah Prayer Group, UAE Chapter. Welcome po sa mga nanonood po dito po sa anumang panig ng mundo, ay welcome po sa banal na gawain. Meron po akong tatanong sa inyo, my dear brothers and sisters. Okay lang po ba before we start? Amen. Okay, ito po ang aking question. Maybe alam na rin po ito ng iba. Umaandar po ba ang aking slide? Apo, bro. Kaya, okay, umandar. Sa tingin nyo, ano ba yung pinaka-deadliest disease sa kapanahunan? Sister Celia. Ang ating pong kinaharapan na pandemic na COVID-19. Correct. Posible, sabi natin cancer, AIDS, heart disease, o yun nga, sinabi ni Celia, COVID. Pero sa kapanahunan, merong isang, siguro hindi natin alam na ito rin ay isang deadliest disease. Ito po ay ang depression. Ulitin nga natin. Depression. Posible sa kapanahunan, marami pong nade-depress sa tao. Taas nga ang mga kamay na nade-depress. Meron nade-depress. Pero sa araw na ito, bakit ko nasabi ito ay deadliest? Sapagkat ang depression po ay universal. Ibig sabihin universal, ito ay pangkalahatan sa buong mundo ay dumadanas po ng depression. Even a Christian, even mga anak ni Yahweh, possible sa kasalukuyan ay nakararanas ng depression sa nagaganap. Ito rin po ay recurring. Kung tayo lahat siya ay na-depress, possible sa nangyayari sa kasalukuyan, ay nade-depress din tayo. At ito rin po ay contagious. Kung ang katabi mo ay mukhang depressed, sumama ka sa kanya, binalitaan ka niya mga nakaka-depress na bagay, posible mahawa ka ng depression niya. Amen po. But I have a good news for you. Because depression is curable. Sabihin nga natin, curable. Mapapagaling tayo. Kung tayo may depression sa kasalukuyan, ito po ay curable. At sa araw na ito, ay pag-usapan po natin ng isang character sa Bible na kung saan siya rin po ay dumanas po ng depression. Si Elijah po ay dumanas ng depression. Kaya kung may depression ka sa araw na ito, ikaw ay makaka-relate sa buhay na dinanas ni Elijah. Kaya sa mga sandaling ito, let us now open our Bible. Kung sino po ay may Bible dyan, pumalakpak na po. Yan, sa 1 Kings or Unang Hari, chapter 19, verse 1 to 21. Basahin nga po natin ang buhay ni Elijah kung bakit ba siya dumanas ng depression that time. A reading from the book of 1 King. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life." Sabi niya, kunin mo na ako. "I am no better than my ancestors." Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food,
He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent that night, and the word of the Lord came to him. "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites had rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites had rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said to him, "Go back the way you came, and go to the way to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram, also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him." So Elijah went from there and found Elisha son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. "Let me kiss my father and mother goodbye," he said, "and then I will come with you." "Go back," Elijah replied. "What have I done to you?" So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and he slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servants. The word of the Lord. Thanks to Pumalakpak nga po ang nakatulog sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala naman. Pumalakpak po ang nakarinig ng salita ng Diyos. So, sino po ang ating Bible character for today? Elijah was the prime candidate for depression. Kaya bago pa tayo ma-depress, let's find your partner. Kahit si Lord ang kapartner mo, music please. Find your partner. Find your partner! Find your partner. Ating cute na preacher. Sa ating magpalakpak, at tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo umasa. At sumampalataya. Ang lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Sa ating cute na preacher. Sa ating magpalakpak, at tayo'y nag-aalala. Sa Diyos tayo'y umasa. At sumampalataya. Sa lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Bring it faster! Make it faster! Partner, ay sa ating cute na preacher. Sa ating magpalakpak, at tayo'y nag-aalala. Sa Diyos tayo'y umasa. At sumampalataya.
Ngayon na! Ngayon na! Ating tatanggapin. Okay, so bilang ko ng 1 plus 1 equals 3. Papalakpok po tayo ng tatlo. Are you depressed? 1 plus 1. Are you depressed? Sa 3 plus 3, I am not depressed. 1 plus 1. 1, 2, 3. Are you depressed? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm not depressed. And 7 plus 7, dahil kasama ko ang Diyos. 1 plus 1. 1, 2, 3. Are you depressed? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am not depressed. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dahil kasama ko ang Diyos! Kaya natin ng Diyos na buhay. Maaari na po tayong magsiupo at wag po tayong matulog sapagkat nandito ang biyaya ng Diyos, di ba? Ang banal na Espiritu ang kasama natin sa araw nito. Sabi nga, si Elijah ay ang ating prime character for today wherein he experienced depression. Bakit kamo? Di ba before that event, kasi po kung natatandaan niyo ang istorya, di po ba nagkaroon po ng contest yung 300 prophets at si Elijah na kung saan, kung sino po makakapagpa-apoy doon po sa hain nila kay Lord, ay siya pong itutuloy na kanilang Diyos ay ang tunay na Diyos. Di ba hindi na po napabagan ng 300 na false prophet yung hain nila? At si Elijah, ang ginawa niya, binasa pa nga niya yung hain niya, yung mga kahoy, at tunay nga ang Diyos na si Yahweh ang tunay na Diyos sapagkat natupok at nag-apoy at ino-offer nga ang alay niya. Dahil doon, napatay po at pinapatay ang 300 prophets, kaya naman nagalit si Jezebel kay Elijah. And because of that, nagpadala po ng mensahe si Jezebel kay Elijah na papatayin siya kung gagawin niya rin ang ginawa dun sa mga 300 prophet. Kaya naman si Elijah ay na-depress po. If you think in a negative way, you are going to feel depressed. Kumbaga si Elijah ay nag-isip po siya ng negative. Kaya sa kasalukuyan, di po ba na nangyayari sa ating paligid, it's possible na karamihan sa atin ay nakakaisip ng mga negative na bagay, na makakaraos pa kaya tayo dito sa nagaganap na pandemic. Di ba negative, made-depress talaga tayo. Sabi nga sa Romans 12:2, we must be transformed by the renewing of our mind. Sabi nga, magbago na tayo ng isip. Di po ba sabihin nga, ituro nga ating utak ang isip. Sabihin natin, isip. Mula ngayon. Magbago ka na ng pag-iisip. Magbago ka na ng pag-iisip. Huwag ka na maging negative. Huwag ka na maging negative. Para hindi ka ma-depress. Para hindi ka ma-depress. Bakit ba tayo makade-depress kung alam naman natin ang katotohanan? Sabi nga sa John 8 verse 32, when you know the truth will set you free. Bakit tayo made-depress? Diba? Na alam natin mahal tayo ng Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, natutulungan tayo ng Diyos, poprotektahan tayo ng Diyos. Bakit pa tayo made-depress? Diba? Kung alam natin ang truth na yan, hindi na tayo made-depress. Kaya sa araw nito, pag-aralan nga natin ang buhay ni Elijah nung siya ay nagkaroon ng depression. And today's talk is titled, From Depression to God's New Direction. Ulitin nga po natin. From depression to God new direction. Yun. Paano nga ba natin ma-defeat ang depression na sinapit po ni Elijah na posible po na sa kasalukuyan po ay dinadanas din po natin, even tayo mga lingkod ay dumadanas na ito sa kasalukuyan. Unang bagay na yun nga, how can we defeat depression at bakit nga ba na-depress si Elias o si Elijah? Yun nga, at paano natin siya ma-defeat? Una, because nagsimula kasi ang kanyang depression sa kanyang pag-iisip. Kaya minsan di po ba talaga namang ang ating pag-iisip ay, di ba, dinadala tayo sa mga negative na bagay. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka ng negative. Huwag ka ng negative. Be positive.
Think positive. Darating din ang sahod mo. Darating na sahod mo, may incentive pa. Incentive pa daw, di ba? Darating din ang boyfriend mo. Yun. Darating din ang girlfriend mo. Di ba? Darating din ang ating visa or ano man na hinihintay natin. Sa isipan lamang natin, kung isipin natin ang ating mga negative na bagay, tuluyan tayong madedepress. O bakit? How to defeat depression? Ito po yung nangyari kay Elijah. Kapag siya po ay nag-focus sa kanyang feeling, we must focus on the facts, not on our feelings, para hindi po tayo ma-depress. Basahin nga natin yung sa verse 3. Elijah was afraid and ran for his life. Sabi dyan, Beersheba. when he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Kaya po siya na-depress sapagkat siya ay natakot po siya. Pero yung takot niya po na yun, ito po ay sa puso't isipan niya lamang yan. Di ba? Ikaw, kapatid ko kay Kristo, natatakot ka pa rin ba sa COVID-19? Hindi na, maraming panlaban. Di ba? Hindi panlaban na tayo dyan. Alam naman natin, di ba, sa COVID-19, sabi nga ng iba, sabi natin, di ba, Psalm 91. Kung baga, feelings aren't always true. Di ba, tunay naman, di ba? Minsan yung feeling natin, mali pala. Feeling ko, masarang masakit ang lalamunan ko, may COVID na kaya ako. Ako kaya nung 1 linggo pa umuubo, di ba? Pero sabi nga ni Father Chito, ito pa ang test. Pero based on fact na rin siguro, kung ikaw pa yung nakakaamoy pa rin ng mabaho, kung hindi naliligo yung katabi mo, ikaw pa rin po ay walang COVID. Isa rin po kasi sa sign daw ng may COVID, yung hindi na nakakaamoy. Kaya kung amoy mo sarili mo na mabaho, ayan, wala kang COVID. Amen. Amoy ba? Amen. Diba? Feelings aren't always true. Diba? Kung feeling mo natatakot ka, kung feeling mo may COVID ka, ano yung facts? Diba? Ibig ang facts, di magpalakas ka ng immune system, uminom ka ng vitamins, ano pa dapat mong gawin, mag-exercise ka, baka naman puro ko na lang internet, di ba? Hindi tumataba ka lalo sa panahon ng COVID. Yan ba masasabing walang sahod, walang ayuda, pero ang laki-laki na ng katawan mo, hindi tuloy na halata na naghihirap ka. Amen. Kung feeling mo ngayon sa araw na ito, parang feeling mo may COVID ka, feelings mo lang yan. Ang paniwala natin, the truth, di ba? The truth that God loves us, the truth that God heal us, the truth that God protect us, hindi tayo the truth that God provides for everything we need. Amen po. Amen. Amen. Para tayo wag madedepress, di ba? Ganyan dapat nating ginagawa. Nade-depress ka na, hindi na yata ako makakauwi. Magbubukas pa ba ang airport? Sa isipan mo lang yan, pero sa takdang panahon, di ba, ipagkakaloob ni Lord yan. At sa takdang panahon, magsa-celebrate din tayo ng anniversary ng Sharjah. Ilang taon na? Amen. 20. Sabay-sabay nga tayo. Anniversary, Happy Mother 20 Johnny. silver anniversary. Sabay-sabay. Happy silver anniversary. Diba? At bina-advance na natin ang yung silver. Ba't ka madedepress na hindi masutuloy ang yung anniversary? Sa isipan mo lang yan. Pero, ang Diyos ay gumagawa na at kumikilos na sa kapanahunan. Amen? Pinaprepare niya lamang tayo. Pinapaganda niya pa ang yung aura. Di ba tinan mo yung katabi mo? Ang ganda ng aura niya. Sapagkat sakto ang kanyang tulog, 8 hours, di ba? 8 bottles of water, ano pa? Ayun, di ba? Feelings mo lang, kung nagne-negative ka, gawin mong positive yan. Di ba? We must focus on the facts that God loves us. We should not base our mga negative feelings. Amen po ba? Para wag tayong ma-depress. Ganyan po nangyari kay Elijah. Feeling niya kasi papatayin na siya ni Jezebel. Diba? Dapat kung papatayin siya ni Jezebel, diniretso na siyang patayin. Hindi na siya nagpadala ng messenger na papatayin siya. Tinatakot lamang siya noon. Diba? Kaya minsan tayo pag natatakot, takot lang yun. Diba? Based nga sa science, yung mga iniisip daw natin na hindi naman nagkakatotoo. Diba? Diba? Before nag-isip ka ng mga negative na bagay, pero nagkatotoo ba yan, Brother Russell? Diba hindi naman? Diba? God is still answer your prayer. Amen po? Amen. 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 Bagay, para di tayo ma-depress. Ito kasi nakaka-depress din to. Don't compare yourself with others. Ulitin nga natin. Don't compare yourself with others. Ganyan po ginawa ni Elijah dito sa verse 4.
But he himself went into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take my life, for I am not better than my father. Sabi niya, kunin mo na ang buhay ko. Parang wala namang kwenta ang buhay ko kaysa sa aking mga ninuno. Ganun kasi nangyayari sa atin, nade-depress tuloy tayo when we start comparing ourselves to other. Bakit ang kapitbahay namin tumanggap ng amelioration, ng SAP? Tingnan mo si Sister Jopay, 'di ba? Josephine Cabiles, 'di ba? Siya inanalangin lamang kay Lord, 'di ba? At 'di ba, hindi siya nainggit sa kanyang kapitbahay at pinadala nga ni Lord ang tulong. Nakatanggap ang kanyang pamilya ng tulong, 'di ba? Ng SAP. Yeah. Congratulations, Sister Jopay, 'di ba? For that blessing na kaloob ni Yahweh. Amen po ba? Because when we start comparing ourselves to other, doon po tayo madedepressed. Diba, bakit siya ang tangos-tangos ng ilong? Bakit ako ganito lang? Isipin mo na lang, parehas pa rin kayo nakakahinga. Diba? Amen. Diba? Amen. Biyaya pa rin yan. Bakit siya may increase in salary? Ba't ako binawasan ng salary? Taas nga kami ng mga nagkaroon ng salary deduction. Reduction pala. Do you believe that God will double that after the quarantine? Amen. Panawalaan natin na nabawasan naman tayo ng sahod, hindi ka man sumasahod, pararatingin ni Lord ang lahat ng ating mga minimiti sa buhay. Bakit siyang sexy-sexy? Pero ngayon lahat may equality na sa kapanahunan. Lahat yata ng tao tumataba. 8-8-8 na ang katawa. Diba? Huwag ka na maingat kung siya. Si Celia ngayon ay sexy. Siyempre lagi na lang siya nagbe-vegetable and fruits. Diba? Pag nag-compare tayo sa ating kapwa, doon na mag-i-start tayong ma-depress. Ganun po si Elijah, kaya siya po yung na-depress. Diba? Don't compare your life with others. You have no idea what their journey is all about. Hindi mo alam kung anong dinadanas ngayon ni Sister Pinky. Nakangiti lamang yan. Di ba you should not compare? Pero di ba kitang-kita sa araw ni Sister Pinky na walang problema. Pero di ba we must not compare our life, because when we start comparing ourselves to others, diyan na po nagsisimula ang ating depression. Amen po ba? Amen. Lesson. Una na ba, wag na tayo mag-isip ng negative. We must base everything on facts, on the truth that God loves us, that God will make a way. Pangalawa, we must not compare. Mula ngayon, sino rito ang hindi na magko-compare? Bakit siya laki-laki ng sahod? Hindi mo naman alam, marami rin siyang mga obligasyon sa buhay. Amen? Bakit siya ay gwapo-gwapo? Lahat ng anak ni El Shaddai ay gwapo at maganda. Amen? Huwag mo na i-compare ang sarili mo. Amen po ba? Papurihan nga natin ng Diyos na buhay. Amen po yun. Pangatlo, ito po ang nangyari kay Elijah. Di ba? Don't take false blame. Sabay-sabay nga tayo. Don't take false blame. So, sa verse 10, sa binasa po natin na Bible, sabi diyan, He said, I have been very zealous for the Lord, the God of hosts, for the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. And I alone am left, and they seek my life to take it away. Amen ba? Sinisi niya pa ang sarili niya. Dapat sa kapanahunan, wag nating sisihin ang ating sarili. Amen po ba? Sabi mo, wag mong sisihin ang sarili mo. Wag mong sisihin ang sarili mo. Diba? Wag mong sisihin ang sarili mo, kapatid, sa dinadanas mo sa kasalukuyan. Amen po ba? Amen. Wag nating sisihin ang ating sarili. Amen. Sapagkat, di ba, because don't be depressed for something you cannot control. Di ba si Elijah, hindi naman niya kontrolado ang lahat. Si Lord lang naman nakaka-control. God is always in control. Ganun po ang nangyayari sa atin, di ba? Pag iniisip natin na, Lord, parang hindi ko na kaya, di ba? Doon tayo na de-depress eh. When we start blaming ourselves na bakit ganito, I'm a failure, di ba? Wala naman, nag-abroad pa ako, wala naman akong napala. Naglingkod pa ako sa Diyos. Sabi nila, pag naglingkod ka sa Diyos, marami kang blessing na matatanggap. Pero bakit, Lord? Maglilingkod naman ako, dumanas ako ngayon ng walang trabaho, walang sahod, bawas sahod. Di po ba, may karamdaman. I'm a failure.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, my dear brothers and sisters. Diba? Sapagkat alam naman natin, in the end, si Lord pa rin ang may control ng lahat sa ating buhay. Amen po ba? Sabihin Amen. natin, God is always in control. God is always in control. Kaya sa kasalukuyan, para wag tayong ma-depress, wag na nating sisihin ang ating sarili. Kung feeling mo, you are a failure, kung feeling mo, mukha ka ng baboy, hindi, di po ba? Healthy ka lamang sa ibang term, pinagpala ka lamang sapagkat tuloy-tuloy ang ayuda na ipinagkakalob sa iyo ng mga our dear brothers and sisters. Dito po, Amen. sabihin mo nga sa katabi mo, you are not a failure. You are are not a failure. Diba? Kasi pag inisip natin, we are a failure, di po ba? Tayo mismo nade-depress. Sino mo ginawa ni Sister Claire? Hindi siya nagpa-depress, bagus pinanghawakan niya, sinulatan niya ang boss niya, and on that day, agad-agad tinugon siya ni Lord. Amen. Sapagkat alam naman niya na God is in control. Diba? Because God is in control, hawak ni Lord ang isipan ng boss ni Claire. Kaya naman, sabi nga, di ba, walang lingkod ang pinabayaan. Buntong hininga pa lamang niya, nadirinig na tayo ni Lord. Magbuntong hininga nga tayo. Ay, di ba? Pinagpala na ang mga taga-Sharjah at sa mga nanonood. Papurihan nga natin. Magiging sa Pilipinas na nakatunin ngayon ay pinagpala na ni Lord kung siya may nagbuntong hininga. Pangalawa, panghuli po, ganito po nangyari kay Elijah, kaya siya ay tuluyan ng na-depress kapag in-exaggerate na niya ang lahat. Pangapat, tawag tayo ma-depress, don't exaggerate the negative. Di ba? Negative na nangyayari sa paligid. Naku, kailan patatapos pa ba to? Lord, pataas ng pataas ang nangyayari, di ba? Ang nagkakaroon. Ine-exaggerate natin lalo, kaya lalo tayong nade-depress. When we are depressed, we always exaggerate the negative. Amen po ba? Kaya pala tayo lalong nade-depress. Di po ba kung papansin niyo, kapag tayo ay too much worry, di ba? Maraming iniisip, hindi lang nagkakaroon tayo ng mga wrinkles, o di ba tayo minsan nagkakaroon ng diarrhea, di ba? Because we exaggerate the negative. Why not we exaggerate the positive upang maging positive na si Sister Pinky? Amen. The Lord po ba? Diba? Kapanahon ngayon ng COVID, nagpapahinga ang lahat. Kaya I pray na Sister Pinky, answer prayer ka na sa araw na ito. Amen. Amen. Pagpurihan nga natin ng Diyos. Bakit tayo magne-negative? Sa lahat ng mga negative dyan, gustong magkaanak, magiging positive ka na ngayon. Diba? Sa mga negative ang sahod, magiging positive na ang sahod mo. Tataasan niya na yan ng 2,000 dirhams. Amen. Positive. God died on a positive mode, on the cross, positive sign. Hindi siya namatay na negative. Kaya lahat tayo huwag na maging negative sapagkat pag tayo naging negative, tuluyan tayong nade-depress. Di ba sabi ko kanina, depression, although this is a deadliest disease, but this is curable. Ito na po ang remedy na nangyari po sa buhay ni Elijah na kung saan, di ba, because of his depression, tinulungan naman siya ng Diyos. Unang remedy upang tayo ay mawala sa ating depression moment, ito po yun, applying God's remedy. Number 1 na nangyari kay Elijah upang tuluyang mawala ang kanyang depression is take care of your physical needs. Ganyan po kasi ang ginawa ng anghel sa kay Elijah. 'Di ba iningatan niya si Elijah? 'Di ba siya ay gusto niya nang mamatay? Dito po sa verse 5 and 6, sabi po diyan, lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him. And he said to him, arise, eat. Then he looked, and behold, there was at his head a bread cake baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Para po tayo wag ma-depress, ganito ang ginawa
ng anghel kay Elijah. Di ba gusto niya nang mamatay pero siya po ay pinakain, pinalakas niya ang pangangatawan ni Elijah. Sa buhay po pala natin, pag nag-i-start na po ang depression, dapat po unang dapat natin gawin, paggilingin po natin ang ating physical na pangangailangan. Di ba? Kung nade-depress ka, kumain ka, Brother Russell. Kumain Amen. ka, di ba? Nakakatanggap ka naman ng ayuda, di ba? Lutuin ng sardinas, ang noodles, ano ba? Ang dami yan. Ganun pala ang ginagawa sa atin ng Diyos. Pinuuna niyang pagalingin ang ating physical na pangangatawan. Dahil ganun po ang ginawa niya kay Elijah sapagkat siya ay maglalakbay pa po ng 40 days and 40 nights. Kaya 'di ba sa kasalukuyan, kung ikaw ay nade-depress, feeling mo parang magkakasakit ka, mamamatay ka na, ang gawin mo, 'di ba? Pagalingin mo, take care of your physical need. We must take care of our physical need upang ang ating depression ay tuluyang bumaba. Ang ating depression level ay mawala at tumaas ang ating faith level. Di ba sabi ko nga dati, nung last ko na nag-talk sa inyo, la faith, ka-faith, at mahig faith. Di ba? Pananampalataya lamang yan na tayo ay pagagalingin ng ating si Yahweh El Shaddai. Ganun po yun. Kung tayo ay nade-depress ngayon, may dear Sister Leia, kumain ka ng sapat. Di ba? Siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, di ba? Sa mga taga-Sharjah, sa araw na ito kung feeling depression ka, after ng gawain, magluto ka, mag-celebrate ka, di ba? Kumain ka ng nais mo, di ba? Palakasin ang ating katawan, uminom ng vitamins, di ba? Para wag tayong ma-depress. Pumunta kaya tayo kila Sister Pinky, lagi maraming pagkain. At maraming pagkain lalo kila Sister Beth. Di ba? Ang sarap magluto. Beth, di ba? Sabik na kami sa iyong pagkain. Palakasin mo na ang aming mga physical na pangangatawan. Di ba? Pwede naman yatang delivery, no? Through Alabat, Talabat. Amen. Talabat. Amen po ba? Ganun po yun. Kaya tayo na-depressed, we must take care of our physical needs. Pangalawa, we must also give our frustrations to God. Kung sa araw na ito, sa sandaling ito, sa buhay po natin, tayo po ay na-frustrate, ibigay natin ng lahat-lahat kay Lord. Isuko natin lahat-lahat kay Lord. Ganyan po ang nangyari kay Elijah. Nang siya ay talaga, diba, napaka-frustrate, depressed. Saan niya mababasa? Sabi diyan, and the word of the Lord came to him, what are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Diba? Sinuko niya lahat kay Lord, ako na lang nag-iisang naglilingkod sa'yo, pero bakit mo naman ako ginaganito at pinababayaan? Diba? Sinira na nila yung dasalan. Lord, ba't nang naglikod ako sa Sharjah, ganito pa ang nangyari sa akin, natanggal sa work, diba? Walang sahod. I-surrender mo ang iyong frustration kay Lord. Ganyan po ang ginawa ni Elijah nang siya, diba, tuluyan na siyang na-frustrate at na-depressed. Ibinigay niya at siniwalat niya kay Lord ang lahat. Naglingkod naman ako sa iyo, Lord, naglingkod naman ako sa iyo sa Sharjah, pero ba't ganito ang nangyayari sa aking buhay? Sabihin natin yan kay Lord upang mawala ang ating depression. Kasi ang nangyari po kasi kay Elijah, anim po na feelings. Nagkaroon po siya ng takot, nagkaroon po siya ng resentment, nagkaroon po siya ng guilt feeling, siya po ay nag-aagalit, siya po ay nag-iisa, lonely siya po ay nag-aalala sa buhay niya. Pag meron kang ganyan, my dear brothers and sisters, meron kang fear, resentment, guilt, anger, loneliness, worry, ikaw ay napupunta na sa depression. Kaya talikdan o iwan na natin ang mga ganyang bagay. Natatakot pa rin ba tayo? Hindi na. Sagot. Amen. Hindi na. Meron ba tayong resentment? Amen. May guilt feelings, anger, loneliness, worry. I-surrender mo lahat kay Lord ang iyong fear, ang resentment, ang guilt, ang frustration, ang anger, loneliness, worry, para mawala ang ating depression sa buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Pangatlo na dapat natin gawin, the remedy for depression, get a fresh awareness of God's presence in our life. Di po ba? Di ba?
kumbaga damdamin natin, namnamin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ganyan po nangyari kay Elijah. Diba? The Lord God said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord God, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, and the Lord was not in the fire. And after the fire, as still small voice. Di po ba? Meron siyang nadinig na isang tinig. Elijah, ako ito, ang iyong Diyos. Di po ba ganun tayo? Kapag tayo ay talaga namang depressed na sa buhay, pumasok ka sa iyong kwarto, magbasa ka ng Bible, mag-praise and worship ka, magnilay po tayo, at maririnig po natin a still small voice sa ating puso. Sino po yun? Di po ba? Si Yahweh El Shaddai na nagsasabing, nandito lamang ako. Huwag ka nang ma-depress sa nangyayari sa buong mundo sa kasalukuyan. Amen. Diba? Sapagkat si Mr. Pogi ay kasama natin. Ano yung Mr. Pogi? Presence of God inside. Kaya kung ikaw ay nade-depress, damdamin mo ang presensya ni Lord Yahweh El Shaddai, ang ating poging-poging Panginoon. Diba? Amen. Nade-depress kasi tayo minsan, pag feeling natin ang layo-layo ni Lord. Lord, ano ba nangyayari sa buong mundo? Ang layo-layo mo na, hindi mo na dinidinig ang aming panalangin. Pero kung maririnig mo lamang yan sa kaibuturan ng ating puso na naganap kay Elijah, the still small voice ang nagsasabing, I am here, Elijah. Diba? I am here, Brother Edward, Sister Beth. I am here. Diba ba? Dito sa Sharjah, I am here. Diba, huwag kang ma-depress, huwag tayong ma-depress. I am here, Sister Mitz. Amen po ba? At panghuli, na dapat nating gawin upang ang depresyon ay mawala sa ating buhay, ito based din po sa buhay na Elijah, sa binasa rin natin na Bible. Gain a new directions for your life. Di po ba nung si Elijah ay pinalakas ng anghel, pinakain, di ba? Sinurrender niya na yung frustration niya kay Lord. Gawin natin din yan. Tuminag tayo, isurrender natin lahat kay Lord ang nangyayari sa ating buhay. At sabi nga sa verse 15 to 16, the Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram, also anoint Jehu son of Nimshu king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as king." Di po ba, kapag tayo ay, di ba, hingi tayo muli ng new directions kay Lord. Lord, sorry po, nung nangako ako sa iyo na maglilingkod, pero na-depress ka, parang gusto mo nang bumitaw. Humingi ka ulit ng fresh direction kay Lord, ng new direction. Lord, sabihin mo kayo sa kanya, Lord, kahit dito sa internet, patuloy akong maglilingkod sa iyo, magpapagamit ako sa iyo, kahit sa multimedia, magpapagamit ako sa iyo, Lord, sa anumang ministry, sa outreach ministry, dito po sa El Shaddai. Amen po ba? Kung tayo ay may depression pa rin tayo, pero tayo ay lingkod ng Diyos, magpanibago tayong ng ating sinabi kay Lord na sinumpaan na maglilingkod ako sa iyo. I will say, I'll serve you till I die. El Shaddai. Diba? During COVID period, anong pwede mong gawin? Diba? Kung nade-depress ka, patuloy kang maglingkod. Reach out to others. Mabigay ka ng mga goods. Brother Russell, tumulong sa kapwa. Diba? Ganyan, para di tayo ma-depress, ganyan ang ating mga gawin sa buhay natin. Ba? Depressed pa ba tayo, my dear brothers and sisters? Hindi na. Depressed pa ba tayo? Hindi na po. Ito ang dapat natin gawin. When you look to your problem, you will be depressed. But when you look to Jesus, you will be impressed. Diba? Muli tayo ng bagong impression, inspiration na patuloy tayong maglingkod sa kabila ng dinadanas natin sa kasalukuyan. Nung nagsabi ka kay Lord dati ng yes, maglilingkod ako, dumanas ka ng COVID, parang gusto mo ng mag-no, dumanas ka ng persecution, chismis, trials, anuman kakaramdaman, ayaw mo nang maglingkod.
problem lang niya, you will get depressed, but when you look to Jesus, you will be impressed. Get a fresh new direction to our Lord Jesus Christ. Sabi mo kay Lord, Lord, alam ko matatapos din naman itong nangyayari sa buhay ko. Sa'yo lamang ako titingin, my Lord Jesus. At I'm sure in God's perfect time, tutugunin mo rin ang lahat ng aking mga kahilingan sa buhay. Sa araw na ito, my dear brothers and sisters, nawa kung tayo, when we start the gawain, ay feeling depressed, nawa sa pagkatapos ng gawain, ay tayo ay na-impress sapagkat may gagawin si Lord sa ating buhay, isang buhay na ganap at kasesiya na ginawa niya nga kay Elijah nang siya ay na-depress, muli niyang binigyan ng bagong buhay at pag-asa. Amen po. Amen. Sa araw na ito, nawa sa piling ng Diyos, di ba, tayo ay may buhay, tayo ay may kasiyahan. At this point in time, let us now reflect the Word of God sa awitin ng sa piling ng Diyos bago tayo tumuloy sa ating healing segment. Awit. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang maitatabo, lahat ihahayag, sa piling mo'y malaya, tumawa, tumiyak, mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat. Bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. My dear brothers and sisters, nang si Lord ay pumanik sa langit during His ascension, sinabi niya na huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay, sapagkat meron akong iiwan.
bilang yung kaagapay dito sa mundo. At yun ang yung banal na Espiritu Santo. Kaya kung sa kapanahonan ka sa kasalukuyan, feeling mo depressed ka, frustrate ka sa nagaganap sa mundo, alalahanin natin na nag-iwan si Lord sa atin ng ating kaagapay, ang banal na Espiritu. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay laging nandiyan bawat sandali ng ating buhay. Kaya wag tayong malungkot sapagkat sa piling ng Diyos ay laging may buhay. Sa piling ng Diyos ay may pag-asa. Sa piling ng Diyos ay may kagalakan. Sa piling ng Diyos ay may kapayapaan. Sa piling ng Diyos ay may katugunan sa ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya naman at this point in time, my dear brothers and sisters, itaas po na ng ating mga prayer requests, ang ating bags, wallet, visa, passport, tubig, langis, asin, lahat nating nais ipagbasbas sa ating Panginoon ay taas po natin sapagkat ang Diyos natin ay nasa ating piling na handang tumugon sa ating mga pangangailangan, handang i-answer ng ating mga kahilingan sa buhay sapagkat si Lord ay naparito upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya naman Yahweh, sa mga sandaling ito, we pray sa mga tao po na may karamdaman sa buong mundo. Ay hiniling din po namin, Panginoon, ang security and staff ng office mate po ni Brother Benji ay lahat po sila ay negative. Lahat sila ay malulusog, Panginoon, sapagkat sila po ay binuhusan mo po ng kabanal-banalong dugo na dumanak sa Calvary. Also, magaling na rin po si Betty Navarro Veranga at July Veranga. And also, Lord, for the perpetual light upon the soul of Father Yusuf na naglingkod sa iyo ng tapat dito po sa Sharjah. May he rest in peace. Kasalukuyan, Panginoon, kung meron man pong nade-depress sa aking mga kapatid dito, sa salita naming narinig sa iyo, that you give us fresh direction, fresh inspiration. Tuloy, Panginoon, na patuloy kaming maglingkod sa iyo. Ano man ang dinadanas namin, Panginoon, mga negative na bagay man, alam ko po, ipapalitan mo po ito ng mga positive na bagay sa aming buhay because you died on the cross 2,000 years ago, Lord God, on a positive note. Kaya naman, Yahweh, sa mga sandaling ito, ang aking mga kapatid na nangangailangan ng tulong mo, Panginoon, nananalig kami that you are our Jehovah Jireh, you are our provider. Kaya kung sino pang walang trabaho sa takdang panahon na Lord, pagkakalob niya ang trabaho, ikaw may nabawasan ng sahod, papalitan niya ni Lord ng siksik-liglit o maapaw na biyaya. Kung ikaw may karamdaman, magaling ka na sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Nalulungkot ka man, may karamdaman naman yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas, papawiin ni Lord yan sapagkat ang presensya ng banal na Espiritu ay laging nasa atin. Kaya naman, Yahweh, sa mga sandaling ito, ano man ang aking mga kapatid ng kahilingan sa araw na ito, pinananaligan po namin sa takdang panahon ay ipinagkaloob mo ng ganap. Sila pong lahat ay pinagpala na, sila pong lahat ay magaling na, sila pong lahat ay may kapayapaan na, sila pong lahat ay makakauwi na kung sila may nagnanais makauwi, sila pong lahat ay may trabaho na, may magandang sahod sapagkat you came here, Father God, sa mundo upang kami po ibigyan ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Tunay nga, Yahweh, sa piling mo, kami pong lahat ay may buhay at may pag-asa. Kaya naman, Yahweh, sa iyo po ang papuri, parangal, pagdakila at walang hanggang pasasalamat. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. 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 Let us give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us.
Lord has done for us. We thanks. We give thanks. We give thanks. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at maraming salamat po, Brother Jerry, sa iyong pong binigay na mabuting balita sa araw na ito. Nakinang niyo po sa 1 Kings 19:1-21 about depression at ang ating pong character for today, si Elijah. From depression to God's new direction. How can we defeat depression? Number 1, focus on the facts. Number Number- 2, don't compare yourself with others. Number 3, don't take false blame. And number 4, Number 4, don't exaggerate the negative. and how we applying God's remedy. Number 1, take care of yourself, physical needs. Next, give our frustrations to God. Get a fresh awareness of God's presence in life. And number 4, gain a new directions for your life. Amen. And then last word from Brother Jerry, when you look to your problems, you will be depressed. But when you look to Jesus, you will be impressed. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga alam kong blessed na blessed po tayo ngayong araw na ito at tunay nga namang sasama-sama nating panalangin, tayo ay mananatili, magiging safe po tayo at lahat po tayo ay magiging malusog at siksik, liglig at umaapaw sa ating lahat. Amen? Kaya ito po ang inyong pong lingkod, ang inyong pong kapatid, si Sister Celia Duran na nagsasabing, God bless us all! Amen. Praise the Lord. Hallelujah.